Ayon po dito sa nakita nating balita galing po sa Abante, una sa balita, sabi po dito mga kababayan, ayon daw po kay Senator Ping Lacson, ito daw pong si Tito Sen at etong mga Tulfo mga kababayan, lumagda na sa flood control reports at dalawang iba pa na nagpahiwatig ng suporta. Ibig sabihin mga kababayan, kapag lumagda dito yung ibang mga senador at nakakuha ng sapat na perma, talagang irerekomenda po nila na kasuhan na yung mga sangkot na senador sa maanumalyang flood control. So ngayon sabi po dito, basahin po natin na lumakas ang suporta para sa partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control issue matapos lumagda ang dalawa pang senador at may iba pang nagpapahiwatig na paperma din sila. Ayon kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Chairman Panfilo Ping Lacson, sabi ni Lacson lumagda sa partial report sina Senator President Vicente Tito Soto III at Blue Ribbon Vice Chairman Erwin Tulfo, habang hindi bababa sa dalawa pa ang nagpahiwatig na paperma din. As of yesterday, two other colleagues also signed. Senate President Soto as ex-officio and Senator Erwin Tulfo, BRC Vice Chairman, at least two others have indicate their willingness to sign ani po ni Lacson mga kababayan. So ibig sabihin, parami ng parami yung mga senador na talagang suportado na mga kababayan yung pagpapanagot dun sa mga kasamahan po nilang senador na sangkot po sa maanumalyang flood control. Alam naman po natin kung sino yung mga senador na posible mga kababayan talagang makulong sa mga susunod na buwan. At alam ko naman mga kababayan, alam ninyo kung sino po yung mga yon. Ano po, so ngayon sabi pa dito, ayon kay Lacson, bagamat hindi niya pipilitin ang kapwa miyembro sa Senate Blue Ribbon na lumagda sa partial reports bilang paggalang sa kanilang mga individual na desisyon, nag-alok si Soto na tumulong. Sabi pa dito mga kababayan, sa ngayon, hindi bababa sa 6 na ang lagda sa partial report at kailangan pa ng 3 upang ito ay maihain at maipresenta sa plenaryo kung saan maaari itong pagdebatihan, amyendahan at pagtibayin. Noong Miyerkules, sinabi ni Lacson na sinuspindi niya ang mga sumusunod na pagdinig ng komite hinggil sa flood control hanggang maipresenta at maisponsoran niya ang partial committee report sa plenaryo. Aniya, ang pagpapatuloy ng pagdinig ng hindi umaabot sa logical na konklusyon sa anyo ng isang committee report na maaaring pagdebatihan, amyendahan at pagtibayin sa Senado ay magiging walang saysay at salungat sa mga tuntunin ng Senado. Mga kababayan, so ngayon, kapag nakakuha ng sapat na perma ito, automatic mga kababayan, dadalhin po sa plenary yan at pagdidebatihan. At kapag nakalusot doon mga kababayan, talagang yari na dito yung mga senador na sangkot sa maanumalyang flood control. Kaya nga mga kababayan, alam nyo, napakaganda po nito dahil ngayon makikita natin kung papaano papanagutin yung mga sangkot sa maanumalyang flood control na mga kasamahan nila na senador katulad ni Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Senator Chis Escudero, mga kababayan, at yung iba pa na mga sangkot. Ano po? So kayo, kung kayong tatanungin mga kababayan, ano po masasabi ninyo hinggil po dito sa mga topic na yan na tinalakay po natin patungkol po dito sa pagkakaaresto ni Saldico mga kababayan at patungkol din dito sa paglagda nito pong si Senator ni Senate President Tito Soto at nito pong si Senator Erwin Tulfo mga kababayan at iba pa na mga kasamahan po nilang senador patungkol po dito sa flood control reports mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hinggil po dyan. At ngayon punta naman po tayo mga kababayan dito sa isang napakagandang mga parte ng pagsisiwalat ni Madriaga doon po sa ginawang kalokohan ng dating administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hanggang kay Sara Duterte mga kababayan. So ngayon, hindi talaga maiiwasan na mapaisip kayo noon kung bakit napakanipis ng nalalaman ng taong bayan sa ombudsman buhat nung napaupo dyan si Martires mga kababayan. Kasi nga naman, kaya pala ganun na lamang ang pagiging matipid sa pagbibigay ng impormasyon sa mga kababayan Pilipino po natin at kung bakit ganun na lamang ang pagdepensa
sa mga kaalyado ng mga Duterte na mailabas yung salin at maging dito sa mga Duterte kasi pala naaambunan. Ibig sabihin, nakakatanggap pala ng payola, di umano, ito pong si Martires noong 2022. So ngayon na ito, pakinggan nyo pong mabuti. Previously and upon direct instruction sa PRD, Sara, I've also delivered money to Ombudsman Samuel Martires or Tony Ryan, which I usually place inside an open trunk of a designated car. Ayan mismong sinabi ni Madriaga dyan, nadadalhan niya ng pera. Ito pong si Samuel Martires. Kaya ganun na lamang po pala mga kababayan yan katipid. Magbigay ng impormasyon noon sa mga kababayan Pilipino po natin. At kung bakit ganun na lamang katindi yung ginawa niya na baligtarin yung patakaran ng ombudsman patungkol po sa salain ng mga politiko. At kung bakit ganun na lamang din katindi ang pag-iingat niya sa mga kaalyado ni Duterte. At dito po mga kababayan, kina Sara Duterte, maging dito kina Joel Villanueva, di naman pala nakakatanggap ng payola. Number 73. After completing the last delivery, we left the Ombudsman compound aboard my blue Toyota FJ Cruiser. Kaya mga kababayan, ano ba yung sagot dyan ni Martires? Ito, basahin natin. Kasi kita nyo naman talagang etong sagot ni Martires, kahit kayo may maiisip kayo na kahit grade 1, kayang-kayang soplahin si Martires sa mga sinasabi niya dito. So ngayon basahin po natin, sabi dito sa News 5, Madriaga's statement is inconsistent o hindi magkakatugma daw. Pumalag si dating Ombudsman Samuel Martires sa aligasyon ni Ramel Madriaga na nag-deliver umano siya noon ng pera kay Martires sa utos ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Sinabi ito ni Madriaga sa kanyang supplemental affidavit sa impeachment hearing ng House Committee on Justice laban sa Vice Presidente noong Martes, April 14. Sabi daw ni Martires mga kababayan, why will also the BP send me money through an insignificant person when she does not know me personally? O bakit daw magbibigay si Sara Duterte ng pera at magpapadala ng pera doon daw sa tao na katulad ditong si Madriaga na hindi naman daw kilala? Mga kababayan, itong si Martires. Di ba napakadali ng sagot dyan? Siyempre, nung ikaw ang nasa posisyon at ikaw ang ombudsman, kapag ikaw ay nabibigyan ng payola, kayang-kaya mong protektahan.